Put ninyo ang ginplano nyo sining nga tuig, dapat maging malipayon kamo. Abi human dao, mga malipayon nga mga tao. Kabalo kamo ya, if you're happy, the world will rejoice with you. Pero kung ikaw nakasimangot kang masinulubon, kung ano ko na, daw tahap magpalapit sa imong tao. Are you with me? Natilawan niya na ba lang masinulubon ka? Kag pasubo-subo ka sa God? Huwag ka naman ginasapak sang iban. Pero look at this. When you are happy, when you enjoy life, may problema si Paul. Ang hambal niya gani, light affliction. Nabakulan ka na, light affliction. Nagakagutman ka na ya, na shipwreck pa siya 3 times. Sino na sa inyo, mga seaman, kaagi shipwreck? Nung ikaw kaagi ka, no? O, ay ba? Si Paul ya, 3 ka beses. Kada sakyan niyang barko, lugdang. Di ba, 3 ka beses siya, nag-missionary journey sa Europe. Kada sakay niya sa barko, lugdang. Anong klase nga? Pero malipayon ng tao, ga-enjoy lang siya mo. Anong mahimo ni Satanas sa inyo, nga lupigon ka mo, if you can enjoy your problem, if you can enjoy your trials, if you can enjoy your testings, this year, you need to enjoy that. It doesn't matter, may problema ka, wala, enjoy ka lang. Ang balay makatupad, upod kita ha. Upod ta. Alright. Siling ko kay Nunong kahapon. Siling ko nung hindi mo pagsaran pertahan ha. Basta hindi ka na mga sawa. Mga sawa kay mo ya. Kung may ara lang, pangasawa kay mo ya. Madamo sang gwapang nga Kristohanon dra. Ayun me. Galing planuhon anay ni Nunong maging malipayon siya para attractive gid siya kayo. Ma-overcome niya na. Sila niya, Lord, gwapa tong asawa ko, pero patagaan mo man ako sang gwapa pagid. Kaya nga, di ba lang bal sa Ginoo? Kung hindi kayo mo kanto sa pangasawa? Hindi ba lang? Is it biblical? Pero kung makantos ka man lang niya, stay single. Lipay lang ko ah. Lord, tagaay sang espiritu sang pag-agwanta. Alright. Suppose ang church amo ginmani, dapat maka-enjoy kita sa church. Hindi nga pagwa naton sa simbahan daw laba na yung pisngitang. Be happy. Enjoy life this year. In other words, even little things you need to enjoy. That's why siling sa Ginoo sa aton, in everything, kung makakapagpasalamat ka sa tanan nga nagkakalatabo sa imo, happy ka nga tawo. That's why nga magiging successful ka, magiging madalagon ka, kaya kung malipayon ka, damo sa na-accomplish mo. Tistingan nyo ba lamang labas ng damo-damo, tambak, so nahalak, patay kumod mo, tunga-tunga lang yan, mangindi ka na. Pero kapag ka nagalaba kasi, this is the day, tapos mo na dayon mo, sining mo, may ara pa, manilihig ka pa na. Tistingin nyo lang. Kung tistingan nyo ba lang magluto ka mo? Kung magluto ka mo yan, gasimangot ka mo, kung nagareklamo ka mo, gapait ang inyong luto. Kaya sobrang asin nyo. Pero ka malipayon kaya. Pagtimpla mo, ba grabe, pati ang imo yang heart daw matilawan na siya. Kanami man siyang niluto mo ba? You know, it comes from my heart. Saan balay makatupad? Be happy anyway. All right? So when you start this year, be happy. That's all. Be happy.
Kaya nga, tandaan nyo ni, very attractive ka mo kung happy ka mga tao. Kung magdi-deal ka sa business, tapos nakasimangot ka, ambot kung may babakal sa mo. But when you deal with your business with a smile on your face, bisan pa nga daw hindi siya, mabakal na lang gid kay nga nagopahan siya sang smile mo. Nakaka-attract ang tao ya nga malipayon. Kabalo ka mo ya ang tao nga malipayon, makalalaton. Tanyo kay may kalipay sa gipusong ko kakadlaw man kamo? Are you with me? Now, hambal sa Bible, hindi ka magbarkada sa tao nga maikigon kay magiging masingki ka man. Sila sa Ginoo, walk with the wise and you will be wise. Makalalaton man ng wise. Are you with me? Pero kung upod mo, Pirmi Birni Santo, Kagwebe Santo, Kwaresma, giduwa nyo nga duwa. I mean, that's all. It's a choice. You need to do that because God wants us to be strong and healthy this year. Ang tao nga malipayon is more healthier sa taong masinulobon. Nong, you have to be happy now. I command you in the name of Jesus to be happy. Di ba la? Is it biblical? Ay, di ba la? Ambal sige no, be happy. Why kasang choice? I'm not giving you a choice. You have to choose to be happy. Very strong message, no? Okay. So when you start happy, then everything, it seems like hampang lang kag hindi trabaho. Tandaan nyo na, kung malipayon ka sa ginahimo nimo, daw hindi trabaho. Daw hampang lang. Now, what is the difference between work and play? Parehas man lang muscle niyo ang ginagamit niyo. Kung mag-basketball ka, grabe pagid gani ang kapoy mo, di ba? Why is it niya mas manami mag-basketball kaysa sa mag-scrub sang floor? Because, ang ginatreat mo ang trabaho, ang pag-scrub sang floor, nga trabaho. Pero ang basketball, you treat it play. So kung malipayon ka, ang treatment mo sa trabaho, magiging daw hampang lang. Kung daw hampang lang inaya, you will enjoy the rest of the years. Lakpakan din natin ng Ginoo. Let's be happy. No choice kita. Balay makatupad, no choice kita. But to be happy. Kaya ko nga, pagka naging malipayon ni Sinonong, makapag-asawa, ginidayon. Sinsya ka na nung, ikaw na pagtuunan ko. Okay. Number 2, you need to plan carefully and start with God. Kabalo ka mo, sang si Jesus nag-start sang iyang earthly ministry, si Jesus, ang una nga word nga nagkawa sa bibig niya, repent. In other words, get back to God, get in right relationship with God. Ang ambal niya. Sila niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sila niya, total malapit ang Ginoo. Sila niya, panumbalik sa Diyos. So in other words, kung medyo nagsala ang plano mo sa nagligad nga tuig, planuhon mo subong nga kaupod ang Diyos sa imong plano. Kaya nga, diri sa Bible, it is His purpose that will prevail. So nag-usik ka lang sintinion mo, nga kontrahon mo ang tuyo sa imo sang Ginoo. Tulad ko sang una, napilit ako nga pilit. Kaya nga, ang plano ko man sang una, before 30 years old ako, maging kapitan ako. Amo man ang tuyo ko. Pero ang plano sang Ginoo ya, lain niya klase sa pagiging kapitan ni. Captain of the soul. Hindi captain of the ship. So sang nahangpan ko ang plano niya, gin-giveaway ko ang plano ko, kag nag-give in ko sa plano sang Dios. Subong na-enjoy ko. Kaya nga, gina-enjoy ko bala, gina-desire ko manong, nga mag-travel around the world nga libre. Sino ga-travel man ako pirmi, di bala? Kag daw libre man. Salamat gid no, kay nakapag-identify ko sa imo. Pagka ang Lord naghatag sa imo sang libre, nakaka-enjoy gid man, ho? Kaya nga, it is His will. Do nga daw, lain lang akong paminsaron sa una, kaya hindi ko siya kilala, pero sa nakilala ko siya, siling ko siya, Lord, ang plano ko, imo na. Ano ang plano mo? Gusto mo sa akin. And I give in to that plan, and I'm happy,
I'm satisfied, and I know ang reward, dito na lang kami suktanay sa babaw eh. Di ba? So, tulukan nyo bala sa Proverbs 16 verse 25 and Proverbs 14:12. Duwagin na kabisis nga ginliwat-liwat sa aton. Ang humble dra, and I quote, "There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death." Kung piliton ginaton ang plano naton, kisa napapahamak pa kita. But if we give in to the plan of God, then surely makita nato niya ang kamot niya ara sa aton. I-approve niya ang mga bagay nga gindesisyonan niya. Kay tandaan nyo ni, liwat-liwat ko ni ginambal sa inyo, kapag si Lord ang nag-order, siya ang mabayad. Pero pagka ikaw ang nag-order, ikaw gajaya bayad. Ikaw finance. Tulukan niya bala si Jonah. Sila yung isang Ginoo, kadto ka sa Nineveh, din siya nagkadto, siya Japa. Ano natabo? Ang hambal sa Bible, he paid his fare. Siya ang nagbayad. Natandaan nyo ni, when you go out from the presence of the Lord and lumisa ka sa direksyon niya ginhatag sa imo sang Ginoo, ang hambal sa Bible, you will surely pay. Kag mahal-mahal gid nga bayad. Medyo masakit-sakit man nga bayad. But, si Jonah, hindi niya luyag, hindi ni Jonah nga ni ha. Jonah, tandaan mo na, parehos ka mong ngalan. Hindi ka gin maglisa. Now, si Jonah, bangod hindi siya luyag sang request, luyag niya gid sang command. Hindi niya luyag sang medyo nami iya nga pag-travel, luyag niya gid ya sang rough sailing. Imagine mo, sino sa inyo kaagi sakay sa balyena? Ang cabin niya pa, malangsa. Di ba kamo mga seaman, tahom-tahom, hamot-hamot sang cabin niyo? Si Jonah yung cabin niya, sulod sang tiyan sang balyena. Ano ay han kalangsa sa sulod? Kaya nga, ang plano sang Diyos sa iya, wala niya gin, himo. Ang plano niya ya, ang gintuman niya. That's why, saling ko sa inyo, sa sining nga tuig, kung daw medyo, daw hindi mo makuha ang inyong mga gina-desire, it might be nga ang plano nga na, imo-imo lang. Why not sit down and plan with God? Siling ka, Lord, okay, takan na ko ya sang mga, kanya na, sang mga daw hindi ko ma-accomplish. Lord, kindly reveal to me, i-download mo sa akon ang luyag mo sa akon sa sining nga tuig. And I believe God will back you up. God will bless your effort. And then, madali mo pa matuman kaya nga, the joy of the Lord is upon you. Okay. Now, kung yung kaso manggid nga naging failure manggid ang aton mga gimplan sa to sang una, then, hindi lang magkabala ka. Let's start anew. Siling gani ni ano? Siling gani ni Gerald Ford. Siling niya, failure is the opportunity to begin again more intelligently. So kung mag-fail ka gali, you will learn from that and then you will be more intelligent the next time around. Nga ginhimo mo na. I believe kapag ikaw ay nagplano upod sa Ginoo, God will instruct you. Number 3, we should start with the right direction and right motivation. Dapat right ang aton nga direksyon, kag right ang aton motivation. If you talk with the Lord, He will give you right direction. But the question is, do you have the right motivation? Ang nagamotibar bala sa imo action, sa imo nga desisyon nga ni, ay right? Anong hambal sa Bible? Right nga motivation kung ikaw ay nakaibalo kag gina-apply mo ang 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ano na? Whether you eat, whether you drink, and whatsoever you do all for the glory of God. Hindi glory to me.